Okay, so good afternoon. Please call your classmates. Sisimula na tayo ulit. So nakapagpahinga naman na siguro lahat. Kumpleto na ba tayo? Kung alanganin yung putol ng tulog Sarap dun tulog ko, sorry. 1:30 na tayo na pag-start. Anyway, most of us nandito naman na. So let us proceed sa ating discussion. So nandito tayo natapos, no? Sa security lighting and what are the purposes of security lighting. O ngayon, alamin natin ano-ano yung types of lighting. First one is yung stationary luminary. Okay? And pag sinabi nating stationary, okay, hindi siya gumagalaw. Stationary, fixed. Okay? Kung saan siya nakatapat, doon lang siya nagbibigay ng ilaw. Hindi siya portable. Okay? So stationary luminary, it is the most common type consisting of fixed series of luminaries. Fixed. Okay? And series, madalas yan ganito, sunod-sunod. Sa mga lamppost natin. So it is commonly used on entry gates of employees and vehicles. So saan doon siya madalas ginagamit? Sa entry gates. Yan, meron tayong two types of stationary luminary, yung mga hindi gumagalaw. First one is yung glare protection type. Okay, so the intensity is focused to the intruder. Naka-focus dito sa tao, let's say andito yung tao. Ano nangyayari ngayon? Sa mga nagda-drive, alam niyo pakaramdam nito na kapag tinapatan kayo ng extreme or ng sobrang liwanag, ano nangyayari? Nakakasilaw, di ba? So naka-focus daw kay intruder, while yung observer naman daw in comparative darkness. Yung nanditong tao, hindi kita. Yung nandito, syempre, kitang-kita. Parang nabubulag, nagkakaroon ng glare, kaya tinatawag na glare protection type. Kaya nakakasilaw, nasisilaw doon sa nakatutok. Okay, next, controlled lighting. So the lighting is focused on certain objects than the background. Ito madalas na ginagawa kayo sa mga monumento, sa mga bagay na binibigyan natin ng halaga. For example, sa museum, kunwari, may isang artifact kunwari, may controlled lighting tayo na ilalagay doon, naka-focus doon sa object. Okay, to see, of course, kung nandun pa yung bagay. Okay, para mabigyan natin ng seguridad, kumbaga. Okay? Next. Second type natin. Yung una kanina, stationary luminary. Meron naman tayong standby lighting. So this is similar to continuous lighting. But it can be turned on manually or by special device or other automatic means when there is a suspicion of entry. For example, meron tayong stationary luminary. Then therefore, parang nagkaroon ng and then nagkaroon ng intrusion, nagkaroon ng suspicion of entry. Ngayon, itong standby lighting, pwede mong manually buksan para magkaroon ng additional na ilaw, mas lumiwanag. Or, pwedeng may mga device na nagtitrigger dito. Okay, for example, pinindot yung alarm, intrusion alarm, o yung panic alarm na tinatawag natin, panic button, pag pinindot, bubukas din itong standby lighting. Okay, para maging tulong doon sa pinaka-stationary stationary luminaries. Okay, nagigets? Basta pag sinabing standby, nakapatay lang siya, nandyan lang siya. You can turn on it but manually or by automatic means. Depende, baka may mga sensor kayo, mga pipindutin. Okay, in times of suspicion of entry. Movable lighting. Pag sinabing movable, portable. Anong madalas nating nito? Portable na lighting or movable lighting? Flashlight. Okay, o ano naman yung emergency lighting? So this is the standby lighting which can be utilized in the event of electrical failure or ganito. O ang tanong, nakasaksak dapat to, di ba? O tanong, bakit nakasaksak? Sir, bakit nakasaksak yan? Ibig sabihin ba niyan, dekuryente yan? Paano pag brown out? Electrical failure daw. Paano yan mabubuksan? Ang purpose lang nito is to sense kung may kuryente dun sa outlet.
Kasi once mawala ng kuryente dun sa outlet, matitrigger. Ibig sabihin, walang kuryente, tsaka siya automatic na iilaw. Okay, gets? Baka sabihin nyo, oh, may saksakan. Ibig sabihin, ano to? Hindi to decharge. Okay, parang ganon. Next, let us talk about types of lighting source naman. Pero I believe, ano naman na to? Hindi na to kailangan kasi napag-aralan nyo ni sa photography. So first one, incandescent. So these are the most common light bulbs found in every home. Ito pa ba ngayon? Incandescent pa ba? Alam natin hindi na, LED na rin. Kasi incandescent, ano yung nagpo-produce sa kanya ng ilaw? Anong tawag dito? Arcing. Di ba? Arc. Ayun yung pinakang So para mas maging efficient, mainit kasi ito, kailangan uminit pa eh. Ba? Mas malakas sa kuryente. So ano nang ginagamit ngayon? Ano yung pinaka-common type na talaga? It's either fluorescent or LED, pero mas madalas na LED. Yeah, LED na yan. Mukha lang fluorescent yung design. Yung fluorescent, yung pahaba, yung may sa loob, may mercury vapor, na kapag nag-iilaw, na itatransmit niya into another Yung ayun yung mga ayun yung reason bakit pag pinukpok mo yung mahaba, yung fluorescent bulb na yun, parang pumuputok. May vapor kasi sa loob. Okay? O gaseous discharge lamp naman, tandaan nyo na lang, matagal daw siya bago mag-produce ng mainit na ilaw, ng ilaw na malakas. Bakit? It require a period of what? 2 to 5 minutes pa daw. Okay? Kailangan 2 to 5 minutes pa bago siya totally umilaw. Okay? And even longer daw, kung nasimulan na, okay, nabuksan na kunwari, tapos namatay. Namatay. Tapos pag binuksan mo ulit, hindi na lang 2 to 5 minutes bago ulit umilaw. O parang sa mga court natin to siguro, Pero gumagamit pa rin ba ng ganito? LED na halos lahat, no? Yung parang pag binuksan, may puputok. Tapos ang tagal bago umilaw, palakas lang ng palakas ng palakas, hanggang sa umilaw na sa peak, pinakamalakas niya, yung pinakang peak ng ilaw, ng luminescence niya. O next. Mercury vapor, tandaan na lang ng color, blue-green. Okay, blue-green yung color. O sodium vapor lamp, ano naman daw? It emits yellow light. Saan daw siya ginagamit? Okay? Sa mga areas na maraming insekto, where insects predominate. Bakit? It does not attract insects at night. Okay? Anong kulay ni sodium vapor? Yellow light. Saan ginagamit? Sa madaming insekto para hindi ma-attract. Kasi very hassle nga naman noon. Mag-ilaw ka, tapos na-attract yung insects. O, yan? Mag-iipon yan. Lalo na yung damo-gamo. O next, quartz lamp. Tandaan nyo na lang again yung color. It is a lamp daw that emits very bright white light. Okay? In instant on almost as rapidly as the incandescent lamp. Next, let us talk about protective alarms. Okay? The basic concepts of protective alarms. So, alarm systems are designed to alert the security personnel to consummated or attempted intrusion into an area, building, or compound. Kaya siya sinawag na alarm, protective alarm, nagbibigay siya ng audible or ng visual alarm. Ano ba pag sinabing audible? Anong sense yung pinapagana? Tenga. Naririnig. O pag sinabing visual, mata. Kasi madalas to wang-wang o kaya yung flashing na light, red lights, okay? So kailan lang siya? Again, anong purpose niya? To alarm when there is an consummated, meaning may nakapasok talaga, or attempted, may nag-try pumasok. Okay? Next. Each type of alarm is activated in the event that an intruder tampered the circuitry, a beam, or rejected wave. So ito yung mga natin, mga possible triggering alarm. First, yung is circuitry. Pag may naputol, mag-a-alarm. Yung beam, ito yung sa mga arcade natin. Alam niyo ba yung sa arcade? May sensor yon, may sensor dito. Tapos may laser. Doon sa pinakang dulo ng ring, diba, ganito, ito yung board. Ito yung ring. Dito may salamin. Dito may sensor, tsaka may laser. Ngayon, anong nangyari? Continuous na nagbibigay si laser dito. Yan. Tapos nagba-bounce back kay sensor. Ngayon, pag may pumasok na bola, anong nangyari? Napuputol. For example, nandito yung bola. Anong nangyari? Napuputol yung beam. Kaya nare-record yung score. Same lang din ang principle dito. Okay? Ito yung may mga beam. Okay? Then, anong nangyari if nadaanan mo, naputol yung beam, mag-a-alarm. Okay? Next.
Protective alarm, it is either an aural or visual signal given by the annunciator to the security when intruder actuates certain devices in the protected area. So ito, annunciator, yan. Kung babasahin nyo pa lang, parang nag-a-announce na agad, yes, that is, correct. That is correct. Kasi itong annunciator, siya talaga yung nagbibigay ng alarm. Part siya ng protective alarm na ang purpose niya is to what? Give aural or visual signal. Na kapag may nangyaring intrusion, mag-a-alarm. Okay? Itong actuate certain device, ito naman yung mga trigger alarm natin. It is also for fire, smoke, or other emergencies and presence of hazard. Meron tayong mga, mga heat sensor, tsaka smoke detector. So, yung smoke detector, same lang din nung kanina yung sa beam. Sa loob ng smoke detector na yun, may parang laser din. Ngayon, pag may usok na dumaan doon, mapuputol yung, yung laser na nasa loob nun. Pag naputol yung laser, madedetens ni sensor, magsisend ng alarm, dadaan kay circuit, then annunciator, a-alarm. Okay? O pwede rin naman yung, yung heat. Ano ba pinagkaiba ng heat? Ano bang mechanism ng heat? Sa loob ng heat naman na yon, ng heat sensor, merong bulb doon. Yung bulb na yon, siya, sensitive sa heat. Depende kung gaano kainit. Okay? Nagva-vary or nag-iiba-iba kung gaano siya kainit. Ngayon yung heat yung bulb sa loob ng heat na ng heat sensor na yon, pag may nasense siyang heat, then na-reach yung certain temperature, puputok. Pag putok nun, tsaka magti-trigger yung alarm. O yung alarm sa mga ganito, depende. May mga fire alarm kasi naman na nagte-text. For example, nagkaroon ng smoke detector. Instead na magbigay ng ng alarm, ang nangyari, nagte-text sa number, sa predetermined number. O pwedeng pareho. May alarm, tsaka may text. Ganun. Pwede rin ganun yung sa mga owner. For example, may nagnakaw, may na-trigger na alarm. Instead na magkaroon ng ganito, aural or visual na signal, nagte-text na lang sa may-ari. O kaya sa police, then yung police mag-responde. Kagulatan ngayon, akala niya hindi siya na-detect. Uy, swerte, walang alarm. Then nagulat siya, bigla na lang may re-responde. Okay? Next. Types of alarm system, metallic foil or wire. It will detect any action that moves or break the foil or wire. So, for example, yung may wire o kaya may foil. Anong nangyari? Pag nadaanan mo yan, naapakan mo, nasaludsod mo, mapuputol. Pag naputol ngayon yung foil or wire, mag-a-alarm. Okay? Next. Audio detection device. Ayan. Sa pangalan pa lang, audio detection. May nade-detect siya na what? Audio. So, it is a super sensitive microphone. Okay? That is installed in the walls, ceilings, and floors of the protected area. Usually, ito ilalagay sa mga vault. Dahil hindi pwede ito sa mga sa pinto. Lalo na sa tabing sa tabing, tawag dito, sa tabing kalsada. Puta, araw-araw nag-a-alarm yan. Kasi super sensitive to. Usually sa mga vault to, nasa pinakanloob na loob. Kaya loob na loob ng ng mga bangko. Kasi doon naman talaga, during halimbawa, alas 8, sarado, ay alas 5, ano bang oras sa bangko? 5 kunwari, sarado na yung bangko. That sa loob ng vault, wala ng tao, wala ng sound. Pag may tumunog ng gabi doon, alas 12, alam nyo na, may tao na nasa loob. That is what? Intruder. Okay? Hindi to pwede ilagay sa mga gate. Puta. Hindi pwede ba? May nagtambay, may tumatambay doon, o kaya naglakad, nagkikwentuhan, na-detect, mag-alarm. Bad trip ka niyan. Araw-araw ka may Ito naman, photoelectric or electric eye device. So, a light beam is transmitted at a frequency of several thousand vibrations per second. So, it is connected by a wire to control station. So, and when an intruder crosses the beam, nagsisend daw siya ng light beam with a high frequency. Ngayon daw, pag may tumawid daw, okay, when an intruder crosses the beam and the putol, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung photoelectric coil, nag-activate yung alarm. O yung sa mga agent natin, yung madalas yung ganyan, may laser dyan. Minsan nga, yung laser pa daw, hidden, no? Kailangan mag-spray pa ng usok para makita. I don't know if possible yun. Baka infrared yung laser na yun, kaya di kita. For example, ganito. Tapos may dumaan daw kunwari na tao, hindi niya alam na may laser beam. Nagmamadali. Na-trigger, naputol. Okay? And then, syempre, connected siya sa isang control station or connected sa isang sensor nga. Pag naputol yun, madedetect ni detector, ni sensor. Pag na-detect ni sensor, magbibigay ng alarm ngayon. Ano mangyari? Tutunog. Okay?
Vibration detection device. Ito, the best to para sa mga termite gang natin. Familiar yung termite gang? Yung mga nagbubutas ng pader, tsaka nagaling ilalim kung lumusot. Ano bang inaalam nito? Ayan, vibration itself. So it is a device mounted on barriers and are used primarily to detect an attack to the structure itself. May nagbubutas na pala, ginagamitan na ng pambutas. Ano ba yung pambutas tawag natin? Jackhammer. O, nagja-jackhammer pala. O kaya, ginagamitan na ng maso para mabutas. Ayun yung ide-detect ngayon ni vibration detection. Okay, so when movement or vibration occurs, the unstable portion of the circuitry moves and breaks the current flow, which produces an alarm. Pag nag-vibrate daw, something will break inside. Okay, yung unstable portion daw ni sensor. And then after nan, ano mangyayari? Magbibigay na ng alarm. Okay, next. Ayan. Ito yung 3 basic part of alarm system natin. Okay, yung number 1 is yung sensor or yung trigger device. Ito yung mga number 1 natin. Okay, pwedeng manually. Ito, manually kasi ito eh. Manual. Isa fire alarm natin. Example ginamit dito. Ito naman yung automatic o yung smoke detector. Okay? And then meron naman tayong circuit or transmission line. Dito dumadala yung signal given by the sensors or ng trigger device. Yan, yung mga yan. Nakukuha? Clear ba? And then annunciator or enunciator, ito naman yung nagbibigay ng tunog or ng ilaw. Nagpa-flashing red o kaya wang-wang. Usually wang-wang. Ba, familiar naman kayo sa mga alarm natin. Anyway, daan na, napaliwanag ko naman na. Okay? So, tandaan nyo na lang yung definition. Sabi, pag sensor or trigger device, it is a device that can sense an abnormal condition within the system. Okay? And provide a signal indicating the presence or nature of abnormality. Ngayon, dadaan siya kay circuit. Okay? After dumaan kay circuit, kasi siya yung channel that conveys information, ibibigay niya dito ngayon kay enunciator. Enunciator, may na-detect si sensor natin or si trigger device. Dumaan kay circuit ngayon. O pag sinabi circuit, daluyan, di ba? Then next, sasabihin niya kay enunciator, dadating kay enunciator, yung ating signal. Ngayon sa enunciator, gagawin niya yung trabaho niya. Pwedeng bell, audible or silent, kasi pwedeng ilaw, ayan, flashing light. Pwedeng phone ringing, buzzer, silent bell, or silent lang, totally. Pero syempre, may iba pang mechanism yan. Pangit naman ko, alarm pero silent lang, no? Okay? Nakuha ba? Anyway, sabi naman dito, it may be audible or silent. Baka silent, pero may nag-text na, ayan. Phone ringing. Pwede rin kasi yung magte-text. Next. Ano naman ngayon yung fire alarm system? Kanina kasi protective alarm. Ngayon, ito talagang pag sinabi nating fire alarm system, ang purpose niya lang is to what? For fire, for detection of fire. Kailangan din natin ng security against fire. Mayroon naman tayong types of protective alarm, fire alarm. Central station system. Ito yung kapag may na-detect, hindi ko nababasahin, ito yung kapag may na-detect may na-detect na sunog, okay, ano mangyari? I-alert niya yung central station. Kaya tinawag niya central station. Kunwari, ito yung installation. Nagkaroon ng sunog. Ito yung Ngayon, ang mangyari, na-detect ni sensor natin. Dumaan kay circuitry and then enunciator. Sa enunciator, kukontakin niyo to. May isa pang central alarm dito. Sa central alarm station, ano mangyari ngayon? Hindi pwedeng alam nila. Dahil remote panel sila, nasa kanila yung pang-apula. Ngayon, re-respond sila. Okay, basta tandaan nyo, pag central station system, nasa labas, outside ng installation. Kasi ang hassle nga naman kung nasa loob ng installation, tapos nasunog, damay pala sila sa sunog. Okay? Next. Proprietary system. Similar to central station pa rin, same lang din naman, kaya lang ano nangyari? Yung console located na sa loob. Kung yung kanina sa central station nasa labas, ito nasa loob. Okay? Sana. Proprietary system located inside. Meron pa tayo, ito namang isa, auxiliary. Ano yung auxiliary again? Dagdag. Okay? Karagdagan. Paano naman pag sinabi auxiliary? So it is an installation-owned system which is a direct extension of the local enforcement agency. For example, BFP. Nagkaroon ng special arrangement. Let's say ang business ko is gawaan ng
ng tsinelas o gumagamit ng mga ano yan, ng mga oil. Mga ano natin, mga, I forget the term. Pa ba isang oil? Yung isang, di ba oil, gasoline, kerosene. Okay, di ba gumagamit nun sa pag ano, mga rubber. Ngayon, alam natin na ano yan, fire hazard, madaling sumilab. Ngayon, magkakaroon tayo ng special arrangement sa ating local enforcement agency or fire department o in our case, sa BFP. Na pwede bang magkaroon tayo ng auxiliary system? Yan, ganyan, yung auxiliary system. Sa loob nito, andito yung mga pang-extinguish or pampatay ng fire. Okay? O if ever na magkaroon ng alarm, okay, ang mangyari, ito, nandito na sa labas. Re-responde si fire department natin and lahat ng pangangailangan, andito. O kagaya nun, iba yung pampatay na dapat gamitin natin doon, hindi lang basta tubig. O kaya dapat, mayroong mga naka-standby na pampatay doon sa type of fire. For example, gawaan ng metal. O alam natin na type D yun ng fire. Diba? O hindi pwedeng ano lang din, tubig, sabog tayo doon. So kapag nagkaroon siya ng auxiliary system, yun naman ito, pang-extinguish ng fire ng type D. Okay, nakukuha? Kaya sinabi auxiliary, extension. O ito naman local alarm system, ito yung ano, pang ano lang, literal na alarm lang. Pag sinabi local alarm, nagkaroon ng sunog dito, mag-a-alarm lang dito, wala siyang ibang kukontakin. Ginagamit siya ng mga ano, ng mga nagtitipid or mga hindi afford yung response system. Yung unang tatlo kasi response system na in case magkaroon ng fire, may aapula, may tutulong. Ito pag ano lang, pag local alarm system, wala lang, siren lang or bell or let's say ano, ilaw, walang predictable response. Magpanic na lang kayo, takbo na lang kayo palabas. Yun na yun, wala akong pambili ng ano eh. Hindi ko mag-afford ng ano eh, ng response system eh. Alarm ko na lang kayo pag nagkasunog, pabilis na lang lumabas para walang mamatay. Okay? O, yun lang. Ganun lang dito sa local alarm system. Yung unang tatlo kasi, ano yung tatlo? Central alarm. The second one is what? Proprietary. Basically, pareho silang dalawa. Okay, response system na may kinokontak, may central station, kaya lang yung location kung saan nakikita. Kasi yung central station, nasa labas yung station. While yung proprietary naman, okay, natatandaan pa ito, nasaan? Nasa loob. Okay, ito namang auxiliary, from the word auxiliary, extension, karagdagan ng local enforcement na in case na magkaroon ng sunog, ano mangyayari? Okay, re-responde si ating local enforcement or the fire department and then dito kukuha ng mga gamit. Okay? O, next, ano naman sa local alarm? As in local alarm, locally lang, inaalarm niya lahat ng tao na nandito sa isang building. Kung for example, nagkasunog sa kampo, o yun lang, tayo lang makakaalam, walang iba. Tayo natatawag, duty na natin ngayon yun. Wala tayong wala tayong response system eh. Okay? O next, dial alarm system. O kanina, pag na-detect, ano nangyari? Nag-a-alarm. O pag sinabing dial alarm system naman, this system is set to dial a predetermined number. Whether it be the BFP or the PNP in our case. For example, intruder yung na-detect niya. Siyempre, ang tatawagang number is what? Sa PNP or any concerned agencies. Pag fire, BFP. Instead na magbigay siya ng alarm nga, ng audible o ng oral or visual alarm, ang mangyayari, tatawag na lang. Tapos yan may AI. O it's either AI na parang yung voice message, diba? Yung voice recorded. O kaya, text. Pwede rin yun. Sabi dito, when the alarm is activated, the number selected might be the police station or others. So when the phone is answered, a recording voice will state an intrusion is in progress. So in case na nakawan, syempre PNP nga sabi ko sa inyo or law enforcement. Sana? Yan, police station. And then may pre-recorded, sasabihin na intrusion is in progress. Syempre kung fire, ang predetermined number niyan is saan? Sa BFP. O, alarm devices. Kapit na. Malapit na to, malapit. 188, nasa ano na tayo? Lagpas na 100 plus na tayo eh. Basta tandaan nyo, 100 plus, 130 plus na tayo. O, alarm devices. Ito naman yung mga nagtitrigger. O, magnetic door contact, for example yan. Good example, metal eh. So, it is a protected device usually placed indoor. And the window can send notification when the opening and closure occurs.
For example yan, nilagyan ng magnet ni Sir Tia para malalaman niya tuwing gabi sino magbubukas. Okay, then automatically magsasend sa kanya ng message or notification. Kasi yung magnet magkadikit. Okay, once na break yung contact ng magnet, nagbukas yung door, automatically magsasend siya ng notification. Okay? O next, ayan, infrared, PIR, or passive infrared detector or motion sensor. So PIR are able to distinguish if an infrared emitting object. Paano ba natin masasabing infrared emitting? Yung sa temperature. Okay? Present by first learning the ambient temperature. Aalamin niyo muna yung temperature nitong lugar. Okay? Then if ever na may pumasok, nakakaiba yung temperature. For example, tao, nag-i-emit tayo ng tao ng temperature. Ano mangyayari? Once na ma-detect nyo yung change sa temperature, mag-send ng alarm. Okay? PIR again, or passive infrared detector or motion sensor, alam niya i-distinguish if an infrared object emitting is present. Paano? Aalamin niya muna yung ambient temperature. When we say ambient, ito yung readily available na temperature. Di ba? Parang ambient lighting sa ating forensic photography. Ay yung available na temperature without the intervention of human. Okay? Then after nun, if ever na may pumasok, okay, na iba yung temperature, ano mangyari? Mag-a-alarm. Nagigets? Oh, next. Panic button. Often located under the counter, the button can be pressed in times of distress, such as robbery, disruptive or threatening behavior, or situation which may warrant assistance, triggering a silent alarm. Etong panic button is concealed. Saan daw siya nakikita? Under the counter. Oh, for example, ako bank teller. May nangungulit, may tawag dito, declare ng hold up. Pipindutin ko ngayon yan ng patago. Ngayon, instead na mag-alarm, syempre, pag nagpindot yung alarm, puta, baka barilin ako niyan. Sabi ko na, in-alarm, pabarilin ka niyan. Okay, syempre, pag pinindot mo yung panic button, nag-alarm bigla, may sound, syempre, tatakbo na yung ating intruder. Okay? So, kaya itong panic button, pipindutin natin siya in times of distress. Okay? May nagnanakaw, may nag-declare ng robbery, or may makulit na client, okay, nagwawala doon. Bakit 20 na lang naman ng ng card ko? Ganon. Pwede mong pindutin yun ng patago. Silent alarm. Ngayon, may magre-responde, syempre. O CCTV, closed circuit television systems. O ano pa ba to? Do I need to explain this one? Hindi na. Alam nyo na to. O next. O meron naman tayong types of bank alarm. First one is yung foot rail activator. Possible yan ganito. Button naman tong isa, foot button. Ito kasing rail, alam yung parang apakan yung ganito. Yung parang sa pag nagtatahi ka, yung inaapakan. Ayan yun. Ayan yung foot rail activator na tinatawag. May railing. Okay, so they are placed of course sa floor. Kaya foot. It is activated by foot. Okay? Ngayon, anong purpose naman ito? Kasi minsan, lalo na kapag hold-upper, okay? Huwag kang gagalaw ng masama. Ilagay mo yung dalawang kamay mo sa nakikita ko. Bakit? Kasi nga alam nila na meron tayong panic button. O yan, lalagay dyan. O nga, hindi niya alam. Pwedeng pindutin ng paa. Kapag napindot ng paa, again, silent alarm. Okay, then responde. O knee or thigh button naman, tuhod or kaya daw sa binte. O same lang din ang principle. Ganyan. Pindutin mo lang gamit yung paa. Nakatago lahat yan sa ilalim. O foot button, anong pinagkaiba dito? Ito kasi rail. Okay, yung inaapakan. Ito naman, button lang talaga. Kasi may ganyan. Ito yung sahig. Ito yung button. Apakan mo lang. Okay? O double squeeze button. Same thing lang din naman. Ang purpose lang nito is dalawang kailangan both sides. Sabay. Okay? Sabay mapindot para mag-activate. Na-avoid dito yung what? Yung accidental alarm. Okay? O lalo na kung yung yung tawag dito, yung bank teller mo malikot. Puta, nangunguya ako. Biglang naapakan yung foot button. Nagulat kayo, ang daming pulis sa labas. May SWAT, may SAF. O, di ba? So, kailangan ito sabay. Okay? Nagigets? Usually ito sa mga nuclear, mga double button. Pag pinindot tong isa, kailangan sabay. Kasi pag isa lang napindot, ibig sabihin accidental lang. O same lang din dito. Maiwasan natin yung maiwasan natin yung accidental. Okay? Hassle yun kasi, ang tawag dito?
abala sa mga police police agencies is napindot natin ng hindi sinasadya. O next. Yan. 142 na. Malapit na. Protective lock and key control. Kung aabutin pa tayo bukas So, malas. Di okay, anyway, sabi, si Sir Chat, nagbigay pa talaga hanggang bukas. Nag-send ng schedule kahapon. Then after ata final coaching na kayo ng cream. Kay ma'am kayo ulit. Protective locks and key control naman tayo. First, ano muna yung lock? So, lock is a mechanical, electrical, hydraulic, or electronic device used to prevent entry to a building room. Ngayon, baka naisip nyo pag lock, ganito ang tinutukoy. Oops, palit ako ng kulay. Yan, baka akala nyo pag lock ganyan. No, this is padlock. Yung mga biometrics nyo para mabuksan, kay lock din yun. Kahit nga yung tali ninyo lock din yun. Yung tatali nyo yung ano nyo, yes, lock din yun. Okay? Kaya lang, walang kwentang lock yun. Dahil madali lang guntingin, madali tanggalin. Kaya again, pag lock, mechanical, electrical, or hydraulic. Ano naman yung hydraulic? Powered by what? It's either water or pressure ng hangin. Okay? Pero tubig. Alam niyo yung mga lock na may tubig, ginagamit ng tubig, yung sa mga high-tech kunwari, sa mga submarine, tumutunog pa. Ayun yun. O meron ding electronic devices natin. Okay? And the very purpose of these locks is to what? To prevent an entry to a building. O kahit hindi lang naman sa building or room, minsan sa mga vault, may mga lock. Okay? O ito yung padlock. Ito yung sinasabi nyo. Ito yung akala natin pag sinabing lock, ito lang. No, padlock ang tawag dyan. May pad sa unahan. So it is a portable and detachable lock that can be used to secure something by means of what? Sliding or hinge shackle. Ito yung natin. Shackle. Meron naman mga lock na nag-i-slide lang. Alam niyo yung yung locks. Yung lock na may parang bakal kayong pinapasok doon, isususi. Alam niyo ba yun? Yung parang, kunwari, ito yung clamp, tapos ito yung ipapasok mo yung bagay dyan, igagano mo siya, tapos lalagyan mo ng i-slide mo yung parang ganyan. Tapos, sususian mo, nakalock na. Hindi mo na siya mahuhugot. O, pag shackle, ito naman yung shackle yan, pag ganyan. O kaya yung sa paa, alam niyo yung sa paa? Yung ginaganon, yung gumaganon. Yung nilalagyan pa ng ng parang bulitas na malaki. Ang tawag doon yung pabigat. O yun, ganun yung yung shackle na tinutukoy. Okay? O next. Yan, padlock. Lock din to. Okay? O, type of locks muna tayo. The key-operated lock. Ito yung pinakang sikat. Protecting the Filipino houses since 19 whatsoever. Key-operated. Okay? Ginagamitan ng susi. O, paano ba gumagana to? Bakit ba may mga ganyan? May mga teeth, may serrated teeth. Ang ginagawa kasi niya, for example, putang ina. Sorry. Nagmuang bayag. Ulit. Gawin ko na lang korte nito. Mukhang betlog For example, ayan. Tangina susi, key. Baka mukhang kung ano lang. Kunyari susi ito. Sa loob kasi niyan may mechanism. Sino nakapanood sa inyo ng Army of Thieves? Yung palabas. Basta, kailangan kasi mag-align tong mga to. Itong mga to, may mga bakal dyan na, for example, bakal na ganyan. Hindi pantay-pantay. Ngayon, hindi mo siya matitwist kasi hindi pantay-pantay ng Hindi pantay-pantay. Kumbaga, tumatama. Ngayon, pag pinasok mo yung susi, ang purpose nitong mga to, yung mga nakaangat, ipantay-pantay to. Pag napantay ngayon yan, matitwist mo na siya. Pag na-twist na, bubukas na yung parang yung nakagano, Ba tawag doon? Basta yung parang nakalawit. Wala kasi dito Wala tayong yung di ganun dito, yung knob. Ayun yung purpose doon. Wala tayong doorknob dito. Kaya nagigets ba? Ayun yung pag-function itong key-operated. Ayan. Ito align the internal barriers. Ito mga to yan. Kasi kapag ito hindi naka-align, tumatama tong mga to. Itong mga bakal na yan. Kaya kahit anong pihit. Di ba? Minsan may sumasalpak na may sumasalpak na susi, pero hindi nyo mapihit. Kasi hindi niya totally na-align to. Hindi kasi tama yung teeth niya or ngipin. Teeth ngipin Teeth kasi putang dami. Plural na yung teeth, may S pa. Teeth, hindi teeth na T-I-T-S kasi plural na yung teeth, may S pa Teeth. O, type of lock.
Combination lock naman. Ano yung una? Key operated. Itong combination lock, mong ginagamit nyo sa bike. Yun may ganyan-ganyan. So may certain combination na kapag pinindot mo, okay, minanipulate mo, ano mangyayari? Mag-open. O basically, gano'n lang naman. Combination lock. May predetermined numbers na kapag pinindot mo, okay, or for example, 1, 2, 3, pag pinindot mo yung 1, 2, 3 ng sabay-sabay or ng at the same time, simultaneously, magbubukas. Okay? O, ito naman. Ay, naku, puta. Alam na alam nyo to. Card-operated or coded lock. O, yung mga tawa nyo pa lang, alam ko na kung saan nyo nakikita to. Sa Sogo. Mariposa. Yung mga 1, 2, 3 in para sa mga taga San Jose dyan. Ewan ko, ganito rin sa kanila. Di ba, binibigyan ng card. Whip! Pagtapat niyan, bubukas na yan. O kaya code. Pero usually yung card, may sensor. Grabe tao. Yung iba patay mali siya para hindi mahalata eh. Hindi man kayo kita sa camera, okay lang yan. Okay, o meron ding code operated, ayun naman yung ano. Para rin siyang combination ng ito kanina. Para rin siyang ganito, kaya lang electronic. Kaya nakikita nyo naman to. O meron din yung mga ginagamitan ng ano naman. O ito electronic lang talaga, isa kasi card operated eh. O electronic lock, anong ginagamit? Remotely by electronic means. Minsan by remote. Pwedeng susian muna bago pindut-pindutin. Okay? Basta as long as it uses what? Electricity. Okay? Next, biometrics. Ito para sa mga sa mga highly guarded na lugar. Biometrics na ginagamit. O pag sinabing bio, ano ba yung bio? Life. Pag metric, sukat. O parang ano, di ba? O syempre, hindi sukat ng buhay ang ibig sabihin nun. Yung mga natin, yung mga nakikita sa atin, sa mga biological parts natin. Pero usually to saan? Fingerprint. Bakit fingerprint? Kasi meron tayong principle of individuality. Di ba? Yung mga i-register mo doon na fingerprint, ayun lang yung merong fingerprint na ganun. Then therefore, pag may nag-try niya, may ganun-ganon yan, okay? Tapos hindi registered, ibig sabihin hindi siya allowed pumasok doon. Okay, nakukuha ba? O I don't know, ito pa lang kasi nakita kong type of biometrics. Hindi ko alam kung meron talaga yun sa mata, gagano mo yung mata, tapos i-scan yung retina. Siguro wala rin naman sa hininga, no, Brett? Puta yan, bubukas, no? O kaya ulo ng ethics, i-scan, didikit mo. O, next. Key control. Ano ibig sinabi natin key control? Ayan. Meron na tayong safety feature. For example, sa padlock, may susi ito. Susi yan Ngayon yung susi mismo, kukontrolin pa natin. Okay? When we say control, i-monitor pa natin sino may hawak, kailan ginagamit, para maiwasan natin. O, let us define muna yung key. So, key is a small piece of shaped metal with incisions cut to fit the wards of a particular lock. Ayun yung nasa loob na sinasabi ko sa inyo, yung mga metal, yung mga wards sa loob, yung mga internal barrier na mention kanina. Okay? Which is inserted to, may boy-bawang to open or close it. Di ba? Magsasakto ng ganon. Di pagbukas, boy-bawang yun, sir. Sabi ko na nga ba eh. Okay, next, key control. Hindi ko na i-define yung key. Pag sinabing key control naman, it is the management of keys in a plant or business or business organization to prevent unauthorized individual access to the keys. For example, yes, may susi nga dyan, may duplicate naman. Kahit sino naman may access sa key. Wala nang sense yung lock natin kasi everybody can access. That is why kailangan meron din tayong key control. I-manage natin yung key kung sino lang pwedeng maghawak. Sino bang mga dyan? Sino bang mga trusted dyan? Sino ba yung mga recognized or allowed? Okay? Na pumasok dyan. Sila lang yung bigyan natin ng access din dun sa susi. Okay? There are ito yung mga types or ways or methods on how we effectively manage yung key natin. First one, key cabinet. For example, sa loob ng isang lugar, mayroon pang restricted na room. May padlock kunwari or key operated na lock. Okay, so the cabinet will have the sufficient size to hold the original key of every lock system. Ito yung nakikita dun sa mga guard. Yung madaming susi.
For example, magpapaalam, sir, kailangan ko pumasok dito. O, cabinet, kunwari, bukas, bigay sa kanya. O ngayon, pag may nanghingi na hindi naman authorized, hindi na pwede. Bawal mong kuhain yan. Okay? Nakukuha? O, second. Key record. Some administrative means must be set up to record code numbers and indicate whom keys to have specific locks have been issued. For example, dito sa room na to, may tatlo lang na may let's say may tatlong may authority na pumasok sa room. Ngayon, may tatlong duplicate. Yung tatlong duplicate na yon, mayroon siya kanya-kanyang code numbers. Halimbawa, A1, A2, A3. O K1, K2 kasi susi. K1, K2, K3. For example, ang K1 may hawak si Sir Borets. K2 si Bao. K3 si Clint. Okay? O ngayon, meron tayong record kung sino may mga hawak. If ever na magkaroon ng nakawan doon, sino magiging person of interest natin? Silang tatlo. Sila lang yung may susi doon eh. Okay? O, next. Inventories. Periodic inventory will have to be made of all duplicate keys and original keys in the hands of the employees whom they have been issued. Pag sinabing inventory, bibilangin natin. O let's say, for example, itong room na to, mayroong 10 na may-ari or mayroong may key access. Ngayon, magkakaroon tayo ng inventory. From time to time, i-check natin nasa iyo pa ba yung susi. Baka kasi may nawawalan ng susi. And yung nawawalang susi na yun, ayun yung gamitin para pumasok. Okay? Problem kasi sa ganito, minsan baka ipaduplicate na rin ng taong binigyan mo, di ba? O kaya meron tayong ganito naman, audits. Ano naman tong audits? Unannounced audit. Okay? Pag sinabi nating audit, it is an unannounced audit or pag-i-inspect. Okay? Should be made of all key control records and procedures by a member of management. Biglaan. Bigla makikita, 10 lang kayong inisyuan ko ng susi, bakit 12 na to? Bakit siya at siya meron na rin? Wala siya sa record. Ngayon magkakaalaman, baka merong inside job. May pinaplano pala kaya pinaduplicate. Okay? Next. Daily report. Daily report, sasabihin lang naman na andito pa sa akin yung susi. Okay, ginagawa to ng mga taong responsible sa key control. For example, yung mga na-issuean ng susi. Okay? Magre-report ako, andito pa sa akin yung susi, still in possession, clear. Okay? Next. Types of key naman tayo. Ito, hindi ko na kailangan i-discuss ng mabilisan. Hindi ko na kailangan i-discuss ng mabilisan. Hindi ko na kailangan i-discuss ng maramihan. Mabilisan na lang. Bakit? Tandaan nyo lang naman kung ilan yung nabubuksan yung pinto. Papalaki lang to. For example, change key. 1:1. Isang susi, isang pinto, or isang lock. Submaster key, tandaan nyo na lang, particular area or group. For example, building. First floor, second floor, third floor, fourth floor. Pag sinabi nating master key, isang pinto, isang susi, isang pinto. Pag sinabi naman nating submaster key, for example, isang susi, kaya niyang buksan lahat ng pinto dito sa first floor. Okay? Isang submaster key, kaya niyang buksan lahat dito sa ating second floor. Pag sinabi naman nating master key, for example, mas malaki lang ulit. Okay? Ito naman lahat. First and second floor, kaya buksan ni master key. Pag lumaki naman, grand master key, lahat, kaya niya nang buksan. Papalaki na ng palaki yan. Makikita nyo mamaya, may great grand master key. Okay? Ito, kagaya nito. Yan, ito yan, Grand master key, may great grandmother. Puta, may grandmother tuloy, grandmaster. Meron pang great grandmaster key. Depende sa dami ng mga bubuksan. Okay, nagigets? Papalaki lang ng papalaki naman. Change key, 1:1. Master key, then grandmaster key. Parang ganyan lang, parang hierarchy lang din. Nakukuha? Am I clear? Next. Peterman. Ano naman si Peterman? Ito yung term used for what? Term used in England for pick locks. Okay, lock picker. Yung mga mga nanggaganon-ganon, gumagamit ng alambre or ng mga false key para magbukas. Mga safe cracker. Penetrator or of restricted areas. Kay Peterman yung tawag sa kanila. Ano naman yung false key? Genuine key stolen from the owner. Meron naman tayong sa provision ng batas. Yan.
So as a general rule, di ba? As a general rule, when the act is still in subjective phase or nasa preparation pa lang, hindi natin siya pwedeng hindi natin siya pwedeng i-punish. Bakit? Still in subjective phase. Pwede pang magkaroon ng spontaneous desistance wherein pwede mag-heed siya ng conscience and decide not to commit yung crime. Correct? Nadaanan ba? Nadaanan sa ating book 1. Okay, that is why kapag mere possession pala ng isang bagay, hindi natin siya pwedeng i-punish. For example, nagdiliha pa lang ng kutsilyo. Pwede ba natin siyang i-punish na agad? Hindi pa. O for example, nagpo-possess naman ng lighter. O let's say addict yung tao, dati na siya nakulong dahil sa drugs. Nagpo-possess siya ng lighter, pwede mo bang hulihin? Hindi, putang ina, tamang hinala ka masyado nun. Bakit? Nasa subjective phase pa lang, di ba? Parang pangit yung pangit yung... Oh, anyway, basta nagigets niya naman siguro ako. Kaya kasi that time na nahuli mo siya, bakit? Wala pa siyang, nasa subjective phase pa lang. Unless otherwise, again, pag yung subjective phase na yun, yung preparation na yun is already violating na yung crime. And in this case, kay Article 304 ng ating revised penal code, the mere possession, okay? Mere possession ng picklocks or similar tools is already punishable. Bakit? Kasi sa mata ng batas, wala ka ng ibang tamang paggagamitin yan. Saan mo gagamitin yan? Yung picklocks na yan, wala na. That's why meron tayong provision na yung mere possession lang. Nagpo-possess ka pa lang na supposedly subjective phase. Okay? Subjective phase pa lang, hindi punishable. Pero yan, in this case, mere possession again, mere possession ng picklocks or ng similar tools is what? Already punishable by law. Mga locksmith, tingnan natin ito. Good cause. Any person without what? Unlawful cause. Yung locksmith ba may unlawful cause? No, lawful cause naman yon, yung mga locksmith natin. Sabi ng batas, yan? Sabi ng batas, yung mga unlawful cause lang, without unlawful cause. O, ayan, in that case, locksmith, mga gumagawa ng susi, pwede, allowed. Kasi mayroon silang lawful cause. Okay? Nagigets? O, yung mga nagpo-possess lang ng mga without unlawful cause. Kaya kasi saan mo pa ba gagamitin yan? Hindi ka naman locksmith. O, yun, para madali niya magets. Diba? Saan mo pa ibang gagamitin yan? Malamang sa pagnanakaw. Okay? O, next. False key as defined by the revised penal code, Article 305. The term false key shall be deemed to include, ano daw yung false key? Pag sinabi yung false key, it's either genuine key stolen from the owner. For example, ayun naman talaga yung susi ng padlock. Kaya lang, ninakaw. O ngayon, false key na siya na mako-consider. Okay? Although ayun yung pinakang susi talaga, original na susi ng padlock, okay? Nanakaw, then now it is considered what? False key. Ano pa? Any keys other than those intended by the owner for use in the lock forcibly opened by the offender. False key, yan. Yung mga alambre. Ewan ko, merong ano bang tawag yun sa parang yung, hindi siya alambre, pero parang susi din na mahaba. Pinapang-sundot-sundot lang nila ng ganun. Ayan, false key rin yung tawag doon, okay? Ginagamit for forcibly, opening yung ating padlocks. Or locks, wag pala padlock. Masyadong specific si padlock eh. Okay? Am I clear? Proceed na tayo. O yan, meron naman tayong tinatawag na ganito. Personal Identification and Movement Control or yung pass badge system. Yung pass badge system daw, it is a pass or badge system is issued kanino sa mga tao, personnel to be admitted in the installation. O for example, sa mga nagtrabaho sa BPO, alam nyo to, meron kayong mga badge. Di ba? Nakukuha ba yung mga badge? O yung ID na lang, para hindi na kayo milito. Mga ID. Yung ID na yon ay yung magiging admission. Minsan by scan. O pag medyo hindi ganun ka-high-tech si company, sa guard, papakita sa guard. Okay? Makikita ni guard yung mga may mga code. Okay? Allowed ka. Minsan cellphone nga lang, gaganon. Okay? Nakukuha ba? Yung i-issuean lang nun, of course, is yung what? May authority na pumasok doon. Okay? To ensure daw na yung makakapasok is sino lang, yung may authority. Yung pwede lang talaga pumasok. So the pass system is for general use, for sa general entry. Iba pa ngayon itong mga susunod.
Kasi sa loob, for example, nakapasok ka na sa nakapasok ka na sa loob ng installation. Sa loob ng installation na yun, may mga restricted pa. Depende. Ano ka ba dun sa loob ng Ano ka ba sa loob ng installation? Kung regular worker ka, malamang sa malamang, wala kang authority na pumasok sa mga restricted areas. Kaya nagkakaroon pa tayo ng ganito. Meron tayong multiple type of pass system. First one, single pass system. Authorization to enter specific areas issued to an employee who keeps in the possession. Ito yung talaga alam natin. Single pass. Isang beses wala pwede gamitin. Mainly sa main door. Meron pa tayong ganito naman. Pass exchange system. Okay, pass exchange system. So, exchange of one color-coded pass at the entrance to the controlled areas. Ganito, makinig. For example, in order para makapasok ka dun sa main gate, white. Kailangan may white na badge ka or pass color. Okay? Dudugo. Ngayon ang mangyayari, sa loob, again, ng installation, meron kang mga restricted areas. Okay, yung restricted areas na yun, for example, kailangan red bago ka makapasok. Ngayon yung pass mo, ipapalit mo dun sa nagbabantay. Palit. Kailangan ko ng red, papasok ako dun sa restricted. Okay, then after mo, lumabas doon, ano nang gagawin? Ibabalik mo na ulit. Sana. Ibabalik mo na until pwede mong i-keep. Okay, pwede mong i-keep yung red red pass up until na mawala na yung authorization sa iyo. Then pag nawala na yung authorization, okay, ibabalik mo na ulit. Hawakan mo na ulit yung original color mo, yung puti. Okay? Next, multiple pass naman. So multiple copies of passes are issued to an individual. For example, isang tao. Let's say, ito yung system natin, ay yung installation. Ito yung mga restricted areas, blue, green, and red. Tapos dito sa main entrance, white. Pag sinabi nating multiple pass, isang tao, kung si isang taong to, may access siya dito sa lahat, bibigyan siya ng blue, green, red, tsaka white. Siyempre, di siya makapasok sa white eh. Okay, di siya makapasok sa white. Kaya kailangan blue, green, red, lahat yan, meron siyang pass na yan. So if ever napapasok siya dito, ayun yung papakita niya, yung red pass niya. Okay? Kaya sinabi, multiple copies of passes are issued to individual. Okay? Nagigets ba? Next. Ano naman yung restricted area? So it refers to an area which personnel or vehicles are controlled for a reason of security. Restricted. Meron tayong iba't ibang klase ng restriction ngayon. Okay? Pag sinabing restricted, bawal. Diba? Hindi pwedeng basta-basta pasukin. Types of restricted areas. First one is yung limited. Second one, exclusion. Third one, ba't dalawa lang to? Tatlo to eh. Dalawa lang din. Baka yung isa yung... Ay, sorry. Ang naalala ko siguro sa document. Sorry. Yung dalawa. Yes. Tandaan nyo, lang to, parang dalawa lang. Mayroon daw tayong type ng restricted area. Dalawa lang naman yon, limited and exclusion. Anong purpose nito? Para madali nyo matandaan, mas mahigpit lang sa exclusion. Sa limited area kasi it is a restricted area in which lesser degree of control is needed or is required than in exclusion area. But still, kailangan makontrol. Okay? Kasi yung security of interest would be compromised if hindi natin i-monitor, hindi natin kinontrol. Ngayon sa exclusion, mas mahigpit siya ngayon. Kailangan may surveillance at all times. Kailangan laging may bantay. Okay? It refers to a restricted area which contains a security interest to top secret importance. Na kapag nagkaroon ng access, lalo na yung mga espionage natin, mga spy natin or mga nagsasabotage, nagkaroon ng access sa area na yan, tapos, okay, magkakaroon ng grave effect sa ating business. Visitors movement control, visitors logbook, photograph, escort, visitor entrances, time travel. Visitors movement control, papakita na naman kung sino ba yung mga, for example, sino yung dumalaw, by logbook, lilista kunwari ni guard. Photograph, picture lang, escort, si guard mismo sasamahan. Visitor entrances, doon lang lahat ng visitor, then yung mga personnel natin sa kabila papasok, and then time travel. Okay? Ayan, let us talk about protective cabinets. Malapit na, 167 na.
Pag sinabi naman natin protective cabinets, meron tayong tatlo. Okay? Yung vault, si safe, at saka yung cabinet muna talaga natin. Yung cabinet, may pangalan sa cabinet. Ano ang pinagkaiba? Pag-usapan muna natin si safe. Si safe is a metallic container used for safekeeping. Ngayon, kung babasahin niyo yung unang part, ganyan din naman si vault, metallic container for safekeeping. Saan sila nagkakaiba? Sa laki, tsaka sa kapal ng ginagamit na material. Okay? Kasi sa safe daw, ginagamit lang siya for what? Sa documents and small items in an office or installation. Okay? Nakukuha ba? O ngayon, ito yung specification naman niya ngayon. 70 pounds, at least 75 is below. 75 is below. Pag 75 below daw, must be anchored. Okay? Paulit kasi to. So, kailangan daw at least 70 pound. Kasi pag below 75, si safe daw kailangan anchored na sa building. Nakadikit na sa building. It's either nakapako, nakascrew, basta anchored na sa building. Okay? 1 inch thick steel. Yung kapal nito, 1 inch. And yung door, 1/2. 1.5. 1.5. Okay? 1.5 na lang para mas familiar sa tenga nyo. Okay, nakukuha? Tatandaan lang naman to, 750 dapat, okay, yung bigat. Kasi pag below 750, ano dapat? Anchored na sa building. Gaano kakapal yung material? 1 inch thick steel. Okay? Then sa door, ano naman? 1.5. Okay? Isa at kalahati. Isa't kalahati pala. Vault, ano naman si vault? Heavily constructed, fire and burglar resistant container. O basically, ganun din naman. Bigger siya kay safe, but smaller than file room. Okay? Sorry, file room pala, hindi pala cabinet. Mayroon tayong vault specification naman. O kanina, gano'n daw kakapal sa safe? 1 inch yung katawan. Yung door is 1.5. Dito naman, 6 inch. Okay? Yung alin? Yung door. O ngayon, ano naman yung sa katawan? Ito, 12 inch. Walls, ceilings, and floor. Bakit? Kasi yung vault natin, alam natin, nakakabit na yan. Part na yan ng alin? Part yan ng building. Hindi kagaya nung isa kanina. Si safe, pwede mong daladalahin. O ngayon, let us talk about dito. Nakalagay kasi dito, burglary eh. So, iba yung kanina. Pag nilabas ba yung vault, pinuwersang buksan sa labas, robbery hindi. O hindi kasi sabi natin, meron tayong dalawang type ng robbery, di ba? O ano yung robbery na yun? Robbery biap and robbery foot. O let us talk about foot. Kasi ayun yung sa bagay, force upon things, kasi hindi mo naman pwedeng violence, intimidation against things. Kaya nga biap, hindi mo naman pwedeng intimidate. Okay, yung bagay. O foot, force upon things. Paano ba natin masasabi foot or force upon things or robbery foot? Okay? Paano ba, Paano ba natin masasabing merong robbery by virtue of force upon things? Anong mahalaga dito? Pag pinwersa ko ba itong buksan, kinuha ko nasa loob, robbery na ba agad? No, kasi kailangan daw yung force upon things gagamitin saan? Unlawful entry. Okay? Sinabi ko lang to kasi kanina nakita ko tong word na to na sumobra ako. Ayan, it can be classified both robbery daw and burglary resistance depending upon the use and need. Pag binuksan ng puwersahan tong safe. Okay? Nagigets ba? Floor should be elevated by 4 inches. So not more than 500 cubic feet in size, and vault doors must be fire resistant up to 4 to 6 hours. Tandaan nyo na lang yan. Bilisan na natin para maka-proceed na tayo. Next, file room. Ano naman yung file room? So it is a cubicle in a building constructed to a little higher than a vault but bigger size. Mas magaan siya, okay, pero mas malaki. Kasi sinabi file room eh. Anong ikino-contain nito ngayon? File, documents. Okay, it can accommodate limited people to work on the records inside. Ano namang specification niya? 12 feet yung taas. O kung kanina naman, hindi daw sobra si vault natin ng 5,000 cubic feet, ito naman, gaano kalaki?
Okay? Siyempre, 5,000, 1 to 10,000 cubic feet, ayun na yung size ni file room. Nakukuha ba? And kailangan daw watertight. Watertight, hindi agad pinapasok ng tubig. Kasi bakit? File yung nasa loob niyan. Ngayon, kung yung door mo is normal na door, papasukin ng tubig, masisira yung nasa loob. Anong purpose pa ba tayo nagkaroon ng file room? Eh, ang purpose ng file room is to preserve yung ating documents, to preserve yung ating mga ating papeles. Okay? And kailangan daw fireproof for 1 hour. O fire resistant dapat ang term diyan. Okay, nagigets? Ito yung mga part na nakakatamad na kasi kinakabisado. So tapos na tayo ngayon. Makinig. Tapos na tayo ngayon saan? Sa physical security. Meron naman tayong pag-uusapang personal security. Saglit lang naman to. When we say personal security, ano ibig sabihin natin? Sige, feeling ko mali kayo ng iniisip pa dito eh. Huwag niyo muna basahin to. Butay na may rin pala kayo, may handouts. Wag na. Okay, paliwanag ko na lang. Akala ko kasi dati, o baka kayo rin, pag sinabing personal security, ang concern natin is yung personal mismo. Kailangan yung mga personal ko safe. Kailangan yung mga personal ko free from harm. Kailangan yung mga personal ko is certain. Hindi sila dapat madidisgrasya. O akala ko ayun yung personal security. Kayo rin ba? O, pag sinabi palang personal security, ang ibig sabihin pala nito, kailangan yung ma-hire nating personnel is what? Loyal. Yung ma-hire nating personnel, kailangan, sa atin, hindi traidor. Ayun pala yung ibig sabihin. Personal security, tamang pagpili ng magiging personnel. O akala ko dati, personal security, lahat na nagtatrabaho sa akin kailangan secured. O akala ko ganun ang ibig sabihin ng personal security. Puta, hindi pala. Pag sinabi palang personal security, okay, pagpili ng tamang tao. Yung security measures daw to prevent. Sorry, palit na ulit ako, Red. Yan. Security measures daw designated to prevent what? Unsuitable individuals or person of doubtful loyalty. Okay? Pag sinabing personal security pala, tamang pagpili pa rin. Okay? Nagigets ba? O, next. Let us talk about personal security naman. Personal security investigation. So, it is an inquiry into character, reputation, discretion, and loyalty of individual in order to determine a person's suitability to be given security clearance. Pag sinabi nating personal security investigation, syempre, iimbestigahan natin yung mga tao. Inquiry to character. Yung reputasyon, ano bang ugali meron yan? Anong reputasyon? Okay, maganda ba yung record niya sa kanilang lugar, sa bahay, sa city? Kaya nagkakaroon tayo ng national agency check and ng regional, ng local agency check, yung lock and knock. Okay? Discretion and loyalty of individual. So lahat yan i-check. Anong purpose? Okay? To see yung suitability niya. Mapagkakatiwalaan ba natin yan? Okay? And then after that, yan, bibigyan natin security clearance. Nagigets? Next. Investigative coverage. Prior employment. Ito yung mga nakapaloob. Prior employment. Okay? Saan ba siya mga dating nagtrabaho? Anong reason ba siya umalis doon? Good. Kasi we are looking for a suitable employee, suitable personnel. So may mga different na trabaho, different level or degree ng trabaho, different degree of education din. For example, hindi naman tayo nagiging dito, hindi tayo nagiging hindi tayo nang di-discriminate. May mga trabaho lang talaga na kailangan ng education or ng specialty. For example na lang, mag-hire ka kunwari ng about sa computer. Hindi ka pwede mag-hire ng elementary graduate. Okay, kailangan na although yes, you could argue with me na sir may mga naman, may mga programs, but still, di ba? Kailangan natin 'yon. Okay, ng education, ng proper education kasi may ensure natin. Hindi naman kayo mag-hire, hindi kayo mag-hire ng someone na liability sa inyo. Yung i-hire nyo, yung makakatulong, yung asset sa isang organization. Okay? Next. Claimed residence. Okay, claimed residence for a period covered in the employment and educational institute. Saan nakatira?
Okay, if candidate indicates a criminal record, then the details should be checked. So if ever na makita nyo, for example, sa NBI clearance na may may dati siyang criminal record, i-check. Okay, i-double check natin. Investigative standards. May standard tayong susundin. First one, information sought should be relevant. Yung mga information na hahanapin mo towards that person should be relevant. May kinalaman. Okay, hindi pwedeng sobra-sobra na yung mo. Baka naman nag-imbestiga ka, nagkaroon ng personal security investigation, pati yung number ng X, body count, inalam mo. So wala nang hindi na relevant, di ba? Sobra-sobra na yon. Okay? Next, information should be reliable. Okay? Kailangan reliable yung mga pinagmumulan. Tingnan nyo muna, baka naman kagalit. Ito mangyayari to sa inyo kapag nag-apply kayo sa PNP. Kaya malas nyo kapag pag napagtanungan ng nagba-background investigation, kagalit nyo. Tangin, kayo yan, harang kayo yan. Okay? If unfavorable daw, if ever na may magsabing unfavorable towards dun sa tao, ano mangyari? It should be at least confirmed. Iko-confirm muna natin by sino? At least 2 sources. Okay? Next. Ayan. There are types of personal security investigation. PSA, the NAC and LAC. Okay? Ano naman yung LAC? Ay NAC, National Agency Check. Basically, alam nyo naman na to. Nagganito kayo eh. Am I correct? Pag sinabing National Agency Check, national in scope yung or yung agency na magte-check. Kagaya ng NBI, yung the best dito. Okay? Ano bang gagawin? Yan, record of national agencies. Lahat ng mga national in scope na agency, for example, sa NBI, nag-inquire kayo, kukuha ka NBI clearance. Si NBI, lahat, kukontakin yan. Lahat ng record nyo nationally. Titingnan kung meron kayong record. Ayun yung inquiry na gagawin nila. Kaya national agency check. Pag sinabi ng mga LAC, local lang, locally. For example, sa Rizal ka, di sa Rizal lang. Sa ganitong barangay ka, sa ganitong barangay, sa ganitong city, local. Okay? Nakakuha ba? Kaya nagkakaroon din kayo ng RTC clearance, di ba? Minsan police clearance pa. Doon lang sa lugar ninyo. Okay? Background investigation, ano naman sinasabi ng background investigation? Kasi kanina, inquiry lang. Ito, mas comprehensive. Kasi si knock and lock, yung mga recorded lang na na record. Yung mga recorded, ay may mga bagay naman na na hindi na-record. For example, nagkaroon ka ng kaaway, o nagpa-blatter, o let's say kahit di nagpa-blatter, nagkaayos kayo, walang record, hindi magre-reflect yun. Ito ay yung purpose naman ni background investigation. Okay? Para ma-detect yung mga ganong type ng ng mga ugali ninyo. Parang ugali ninyo, parang ugali talaga ninyo no? Next, it covers a thorough and complete investigation of all or some of the circumstances or aspects of a person's life is conducted. Aalamin na talaga, thorough, masinsin, at kompleto. Okay, complete investigation. Titingnan na yung ugali ninyo, paano ba kayo as a member of society, ano ba kayo bilang anak, yan, yung mga ganun, aalamin na dito. Unlike sa knock and lock natin kasi, record, criminal record. What if hindi hindi nare-record yung criminal activities na ginawa mo, hindi na-report, di ka na-detect, pero alam ng mga mo, ay, nagchuchungki yan. Di ba, ganun, ayun, kasama na yon sa background investigation. Magdinakaw na yun, ninanakawan niya yung nagulang niyan, tsaka yung mga tropa niya. Talagang tropa mo lang, kaya hindi ka nare-report. Ayan yung gagawin ni background investigation. Aalamin niyo yung mga ganung bagay, yung mga hindi nare-record. Kaya comprehensive na to, thorough and complete. Meron tayong types of background investigation. Pag sinabing complete, totally, full-blown. Okay? Full-blown investigation. Kaya complete. Meron din tayong partial. Pag partial, depende lang. For example, ang magiging trabaho mo is about money. Then yung magiging investigation, partially, about what? About, about integridad o mga ganun. Kung anong kailangan, yun lang yung aalamin. Okay? Next tayo. Ay, ang lamig ng pawis ko Naalala ko, di pa pala ako nagtatanghalian. Wala nakakaramdam akong gutom. Hindi, mamaya na. Sagad na natin to. Depende kung anong mauna. Kung matapos ng PowerPoint o matumba ako, di himatayin ako sa gutom.
Matatapos sa 180, ano na lang eh. O, document and information security. Tapos na tayo ngayon sa ano natin, sa ating, ang tawag dito, sa ating personal security. Proceed na tayo sa document and information security. O, pag document information security, ano natin? Anong pinoprotektahan? Document or information. Okay? O ngayon, pag sinabi nating document and information, not literally yung bagay lang. Hindi lang yung papel mismo, but yung nilalaman. Okay? Kasi bakit? If ever na yung mga bagay na yan is magkaroon ng access yung may mga masamang intention, mga nagsasabotage, or yung mga, mga espiya, ano mangyari? It could mean the downfall of your business. Okay? Terms need to ponder, security clearance, ito yung mga binibigay. Okay, or administrative administrative determination. If kayo ba ay eligible for that certain matter of restriction. Okay? Certain restriction. Okay, titingnan niya. For example, let's say empleyado naman kayo dito sa Jollibee. For example, Jollibee empleyado kayo. Ngayon titingnan pa rin yung security clearance. Kung pwedeng pwedeng magkaroon kayo ng access sa ang tawag dito, sa formula or sa ingredients sa mga niluluto. Kasi yung mga bagay na yun, if mag-leak yun, ano mangyari? Pwedeng gamitin, putang ina, baka magtayo kayo sarili nyong sarili nyong business. 'Di ba? Ano mangyari? Kalaban, competition, o liability ka. Kaya kailangan magkaroon ng security clearance, determination. Kung ikaw ba ay katiwa-tiwala o hindi. O ano naman yung compartmentation? Okay? It is the granting of access to a classified matter only to properly cleared persons. Bakit? When such classified information is what? Kailangan niya sa kanyang trabaho. Compartmentation. Okay? For example, hindi mo pwedeng iutos sa kanya na dalahin tong information to sa ganito nang hindi niya nalalaman. O di kaya, ngayon, in order na ma-pull off or magawa niya yung trabaho niya, i-grant niya ng access. I'm sorry, medyo nauutal-utal. Gutom na rin eh. Pero tapusin na kasi natin to, sayang oh. Ilan na lang to. Security clearance, aside from kanina, ito naman, yung kanina, determination. I-clear natin, titingnan natin yung clearance kung ano ba talaga siya. I-determine natin, aalamin natin kung katiwa-tiwala siya. Ayun yung unang definition ng security clearance. O ngayon, security clearance naman na to, ito na yung paper. Certification naman na. After ng security clearance, magbibigay ng security clearance. Yung paper naman. O meron tayong interim clearance na tinatawag. Effectivity niya lang is 2 years. Pag sinabi namang final clearance, effectivity, 5 years. Okay? O next. O need to know. Walang nakalagay. Wait lang. Walang nakalagay ah. Anyway, nagpasa na lang natin. Bonus. O, ito na lang. Classification ng ating documents. Ito, matter of memorization lang din. Pag sinabi nating top secret, so these are the information or material na kapag nagkaroon ng unauthorized disclosure, ano mangyari? Exceptionally, magkakos ng exceptionally grave damage to the nation, politically, economically, or military. O pag sinabi ng secret, kapag na-disclose, ano mangyari? It would endanger national security pa rin. It will cause serious injury. O ito, parang madali nyo na tandaan, pababa lang ng pababa yung level ng classification. Pag top secret, grabbing information yung kinokontain nito. Na kapag na-expose daw, ano mangyari? Grave. Exceptionally grave damage. Okay? O pag secret, it would endanger national security. O next, confidential. Ano naman to? Okay, if unauthorized disclosure daw, it would be prejudicial to the interest or prestige of the nation or government. And then pag restricted naman, any information or material which requires special protection other than those determined sa taas, yung confidential, secret, and top secret. So you read it na lang. Ayan, method of transmission. By direct contact of officer or personal concerned. Ito F to F talaga.
Magkikita talaga sila mismo para i-disclose yung isang information or intel. O by official courier. For example, si government may tagadala talaga ng information, trusted. Alam nating hindi bubuksan, alam nating hindi i-intercept yung information or intelligence. O by electrical means, in cryptographic form naman. May mga Morse codes or any encryption para hindi agad mabasa or ma-decipher ng mga natin layman or may mga masasamang loob. O registered mail. O mail, papadala talaga. For example, mail, mail nakasulat, nakaseal, do not open, ganon. Then ipapadala. Okay? O paano naman natin i-destroy or destruction ng ating mga papel by burning, susunugin, and shredding. Okay, ano yung shredding? Alam yung shredder, yung parang pinupunit-punit, yung machine. O, pwedeng manual na lang, punit-punitin nyo na lang kamay. Pero mas okay pa rin yung burning, syempre. Mahirap na yun, puta, pag naabo, ewan ko na lang. O, ano naman yung natin, security survey. So, it is a fact-finding probe to determine a plant adequacy in all aspects of security with corresponding recommendations. Basically, makinig, pag security survey, ang tawag is risk analysis surveys or risk assessment surveys. Anong goal nito? To determine yung ating existing security measures. To see yung alin, yung vulnerability. Sinong gumagawa nito ngayon? Si security consultant. Siya yung nag-i-inspect. Okay? Daanan natin dito. Huwag na natin tipirin. Meron tayo kasing ganito. Alam ko, pagod na kayo. Ilang araw na tayo nag-leya. Onting tiis na lang. Nakakatamad pa naman yung huli. Butang in nationalism. Wait lang. Hanapin ko lang. Ngayon. No, ito, makinig. Ito yung security survey procedures. Meron tayong preliminary planning. Yung preliminary planning, nagpaplano ka pa lang kung ano yung mga dapat yung nagpaplano ka pa lang. Paplanuhin mo, pagdating doon, anong una nating titingnan? Pagdating doon, saan tayo magsisimula? Pagdating doon, malino ba? Pagdating doon, ano yung pagkakasunod-sunod? Saan tayo pupunta? Okay? Ngayon, magkakaroon ng initial briefing. Sa initial briefing naman, yung mga kasama mo, ano mangyayari? I-brief mo. O pagdating natin doon, ito yung mga gagawin. Ito yung mga dapat dala natin. Ito yung mga things na dapat nating i-consider. Ngayon, escort personnel. Ngayon, may escort personnel, mamimili ng taong sasama. Usually ito, si line and leadership staff natin. Mamaya, i-discuss ko sa inyo. After nun, nandun na sila. Let's say, dumating na dun sa business installation, magkakaroon ng preliminary. Preliminary exterior and interior check. Check. Unang pagtingin. Titingnan lang nila. Visual na scanning. After nun, i-analyze na nila ngayon. Ito na yung comprehensive. Analyze nila, i-assess ano yung mga kulang, ano yung strengths, weaknesses, and yung mga pwedeng idagdag nila. Then after nun, final briefing, tatawagin niya ulit yung mga nagkaroon ng security, nag-conduct ng security survey. Tatanungin, ano-ano yung nakita ninyo, ito yung mga nakita ko, ano sa tingin nyo pwede nating mag-uusap-usap. Okay? Ito, daanan na rin natin, risk avoidance. When we say risk avoidance, totally, aalisin nyo yung, yung risk. Kung ito, risk ito, aalisin ko to. Okay? Nagigets? Ganun lang kabilis. Pag sinabi namang risk reduction, ang pinaka-best na example dito is what? Building of, construction of physical barriers. Bakit? Nare-reduce niya lang yung risk na may mag-commit ng what? Ng crime. O for example, nagtayo ka ng fence. Totally ba? Sure ka mawawala na? Okay, mawawala na yung risk na mapasok kayo? Hindi. But bababa yung chance? Okay, less likely mangyari na kasi meron na tayong fence. O risk spreading. O for example, pag spreading, ikinakalat. Correct?
For example, may fire hazard or risk dito sa isang lugar na to. Ano na to? Ba't info ba? Ano to? Impact. For example, sa isang lugar, kunwari ito yung business installation. Anong nangyari? Pag dito lahat sentralado ng risk, o dito lahat bangko, dito lahat ng pera nakalagay, ano mangyari? Pag pinasok ko na intruder, nabuksan yan, tapos lahat. Ubos ang pera. Kaya ang ginagawa, ini-spread nila. Okay? Maraming mga vault. Magkakaiba ng lugar. Okay? So that yung risk na mapasok to, or if ever na mapasok, hindi lahat makukuha. Nagigets? O ganun din sa mga fire natin, kunwari. Yung mga fire hazard, ikakalat natin yan. Hindi pwedeng nasa isang lugar lang. Kasi if ever na magkaroon ng bulilyaso, tanggal lahat, ubos lahat. Kaya ikinakalat natin. Pag sinabi namang risk transfer, ang pinakang best dito, hiring ng security agencies natin. Mag-hire ka. O, ita-transfer mo na sa kanila. Yung risk na ikaw nagbabantay, transfer mo sa kanila. O, ito naman, risk self-assumption. Ano ito? Planned assumption. Planned assumption. Although tinatanggap mo na yung risk talaga, okay, is nandun, at least you have plan. Pinaplano mo kung anong if ever na mangyari. Okay? Yung mga threats, alam mo, aware ka, but still, hindi mo ginawa ng paraan. Tinanggap mo na lang. O, if ever na mangyari na lang yon, at least may plan. Okay, ito naman tayo. O, meron tayong dalawang pilferers. Ano yung pilferers? Mga mangungupit natin. Nangungupit. Meron dalawa, casual. Pag sinabi natin casual, dahil sa irresistible, hindi mapigil na temptation, nakapag-commit siya. Okay, for example, ayan, may cellphone, may gold, wala nagbabantay. Yun, dahil doon, na-tempt siya, kinuha niya, ninakaw niya, nagnakaw, yun, pilferer, casual. O meron naman systematic. Ito talaga yung mga mangungupit talaga. Okay, with system, they still preconceived, may premeditation, pinagplanuhan. Okay? Ito yung mga madalas paulit-ulit. Meron naman tayong itong iba sa na natin. So, may mga line leadership stuff. Ito na nga lang. O, meron pa tayong entrance. Makinig, wala akong slide eh. Entrance and exit conference. Ano naman yung dalawang yon? Yung entrance conference, ang basically, nag-uusap lang sila. Yung entrance conference, ginagawa before ng security survey. Nagigets ba? For example, usap muna tayo. I-hire kita. Cardona Security Agency. Security Services, i-hire kita ngayon. Usap tayo, entrance conference. Magkano ba yung rate mo? Ilang guards ba meron ka? Ngayon, tatanungin niya, magkano bang budget mo? Ganyan. Basically, balik-taktakan. Magkakasundo. And then, if ever na magkasundo, magsusulat ng draft, draft ng agreement, tapos ano mangyayari? Conduct sila ng security survey. After ng security survey, ano mangyayari na? Magkakaroon ng exit conference. Doon sa exit conference, nakita ko, ang dami palang kailangan bantayan sa inyo. Yung ganitong offer ko kanina, masyadong mababa. Hindi lang pala pwedeng 50 ibigay ko sa inyo, gawin natin 100, doblehin natin. Ito yung mga nakita ko na kailangan pang i-improve. Kulang ka sa CCTV, kulang ka sa security lighting, kulang ka kulang ka sa lock. Ayun yung magiging naman ng exit conference. Ngayon, meron tayong ganito. Ang dami ko na sulat. Asa na ngayon yun? Wait lang. Sa inyo na to eh. Baya, hidden notes yun ah. Yun. Ito. Tingin dito mga buddy. Meron tayong security personnel ranks, position, staffing pattern, and job description. Kumbaga parang hierarchy lang naman to. Matter of memorization lang din, familiarization. Alamin nyo na lang yung trabaho. First one, si security management staff. Security director. Under nito kumbaga, number 1, security management staff. There are ilan? 4. Okay?
Si security director, siya yung pinakang agency manager. Siya yung responsible saan? Okay? Entire operation, administration, and management ng security agency. O, magkakaroon ngayon siya ng 2 deputy. O yung mga tinatawag nating executive director. 1 for what? 1 for admin and 1 for security executive director, kumbaga parang siya yung vice president. Okay, and then magkakaroon tayo ng security staff director, 1 SSD, 1 for operation, and then meron pang isa for training. O, ito yung mahalaga. Ito kasi yung sumasama sa ano natin, sumasama sa security consultant natin. So, line leadership staff. Security supervisor 3, detachment commander. Okay? Security supervisor 2, chief inspector. Security supervisor 1, inspector. Okay? Papaliit lang yan. Kumbaga, parang batalyon. O, for example, para madali nyo maintindihan, si security director siya yung BATCOM. O, si BATCOM merong EXO, di ba? O, ayun yun. Tapos si BATCOM merong S1 tsaka S3. O, ito naman yung purpose nila, ni operation and admin. And then meron for training. O, ito na lang. Sa line leadership staff, merong detachment commander. Security agency, may mga dinedetach yan. For example, for this city. O ngayon, masyadong malaki, liitan natin. Kailangan pa ng inspector, chief inspector to be exact. O then liitan ulit, masyado pang malaki, isa pa, inspector. O magkakaroon naman tayo ng security guard. Pag SG1, siya yung watchman or guard, siya yung typical na nakikita natin. Nagsusundot ng bag, okay, naninita ng mga pasaway, okay? O meron naman tayong SG2 kung tawagin. Security guard 2, shift in charge. For example, from 8 to 5, siya yung pinakang team leader, shift, siya yung in charge. And meron naman tayong tinatawag na post in charge. Okay, si security guard 3 natin. Pag sinabi natin post in charge, sa loob kasi, for example, sa SM, meron niya merong isang post doon, o siya naman yung in charge. Ang pinakang trabaho naman niya is, syempre, bantayan lahat ng guard. Naka-proper uniform ba? Hindi ba tulog? Hindi ba nagsiselfone? Okay? Dito nasabi ko naman na sa inyo. Next, malapit na tayo. Diyan na rin si nanay para makapag-merienda na. Then, ba na tayong CFLM. Ano daw purpose ng security survey? To determine the existing state of security, yung existing security measure, or yung vulnerability nga. Identifying weakness in defense, to determine the degree of protection required, if ever na may kailangan pa bang i-improve, kailangan pa bang idagdag, palitan. Okay? So, to produce recommendations for a total security systems. Okay? Next, last one, security inspection. It is the process of conducting physical examination. Makinig, iba si security survey kay security inspection. Si security inspection, physical examination kung nagko-comply ba kayo. Okay? O yung security establishment sa policies and procedures as a result of security survey. O for example, sabi sa security survey, kailangan lahat ng pinto may lock. O, magkakaroon ng security inspection ngayon. I-inspect niya kung nag-comply si business installation, kung lahat nga naman talaga is merong lock. Okay, nagigets? Nakukuha yung difference ng dalawa? Okay, so that would be all para sa ating industrial security management. So, congrats. Tapos natin yung isa. Last one na tayo. Merienda muna. Balik tayo agad ng 3:30. Kain lang kami.